Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay inaanyayahan kong muli na samahan ako sa mga ilang minuto na pakikinig sa banal na salita ng ating Panginoon sa araw na ito. At hayaan natin na pagnilayan ang anumang maaring maging mensahe ng ating Panginoong Diyos sa atin. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mapagmahal, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa bagong umaga na dumating sa amin ngayon. Sa bagong umaga na aming nagisnan, sa pagpapala na ipinagkakaloob mo, sa pulpa ng kami ay magising sa kinabukasan. O Jesus, ipadala mo ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang magbibigay tanglaw sa amin sa pagsisimula ng araw na ito hanggang sa mga susunod pang oras at panahon. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang husay, talino at pangunawa at nang sa gayon, ang aming maririnig ay sa buhay namin ng naaayon sa kagustuhan ng Ama sa aming lahat. O Jesus, manahan ka lagi at nang sa gayon, kami ay laging mapuspos ng iyong banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay makikinig sandali sa mga ilang minutong ito sa maaaring mensahe ng Diyos sa atin. Ngayon po, June 21, 2021, Lunes, at nasa ikalabing dalawang linggo ng karaniwang panahon. At ang gospel po natin ay Matthew chapter 7 verses 1 to 5. Pakinggan po natin. Do not judge and you will not be judged. In the same way you judge others, you will be judged. The measure you use for others will be used for you. Why do you look at the speck in your brother's eye and not see the plank in your own? How can you say to your brother, "Come, let me take out a speck from your eye," as long as the plank is in your own? Hypocrite! Take first the plank out of your own eye, then you will see clear enough to take the speck out of your brother's eye. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Alam niyo po sa panahon sa ating tinatawag na kasalukuyang lipunan na ginagalawan, saan ka man makarating, saan man aspeto ng buhay, napakabilis at napakadaling hanapin o makita ang pagkukulang o ang pagkamali ng iba. Minsan nga nakakatuwang isipin, napakabilis natin bumato sa taong nakakitaan natin ng pagkukulang o pagkakamali, na hindi man lang natin minsan naiisip na sa kabila nito ay meron din naman tayong pagkukulang. Meron din naman tayong mga nagagawang hindi tama o hindi maganda. Pero hindi natin ito napapansin. Sa halip, mas nakikita natin yung mga nagagawa ng iba. Lalong-lalo na kung ito ay payak na hindi naaayon sa ating kagustuhan. Sabi nga nung iba, kapag sa maraming panahon na nakagawa ka ng kabutihan, walang halos makaalala. Pero isang pagkakamali lamang na makita sa iyo, naglaho ang lahat. At yun ay hindi na nila malilimutan yung pagkakamaling nagawa mo sa kanila. Sabi ng Diyos sa ating Ebanghelyo, huwag mong uugaliing maghusga para hindi ka husgahan. Sapagkat siya mismo nagsabi sa Ebanghelyo, kung anuman ang gawin mo sa kapwa mo, ay siyang ginagawa mo sa akin. At ang hindi mo gawin sa iyong kapwa, ay hindi mo ginagawa sa akin. Sapagkat tayo ay mismong likha ng Diyos, sumasalamin at sinasalamin natin ang hubog, ang kabutihan, ang kagandahang loob, at ang tinatawag na perpektong imahe ng Diyos
sa atin. Subalit, gaya nga ng pagkakasala, ito ay unti-unting medyo nalalayo sa imahe ng Panginoon. Subalit, ang panawagan ng Diyos ay kailanman ay hindi tumitigil, hindi natatapos at hindi naglalaho. Lagi niyang sinasabi na tayo ay magsikap. Pagsikapan natin maging tunay na katulad at kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Kung kaya ang isang paraan ng nais ng ating Panginoon na isabuhay natin, huwag tayong maghuhusga. Huwag natin husgahan ng ating kapwa at nang sa gayon ay tayo rin naman ay hindi huhusgahan ng ating Panginoon. Sabi nga, madalas yung mga tao na kung sino pa yung mapanghusga, kung sino pa yung mabilis magbitaw ng mga salita na hindi maganda sa kapwa. Minsan ito pa yung mga tao na nakikita mong nagsisimba, ito pa yung mga tao na nakita mong naglilingkod, ito pa yung mga tao na nagsasabi na sila ay makadiyos, sila ay tunay na halimbawa ng mananampalatayang Kristiyano. Lahat halos ng gawain bilang isang Katoliko o bilang isang Kristiyano ay ginagawa at ipinakikita sa lahat. Subalit sa likuran nito ay naroon ang kanilang mga tinatawag na mapanghusgang pag-uugali. At kadalasan, itong mga taong ito, sila mismo yung mga pinag-uugatan pa ng hindi pagkakasundo ng iba dahil sa mga mapanirang pananalita na nanggagaling sa kanila. Ano nga ba ang gusto ng ating Panginoon sa Ebanghelyo na ito? Ano nga ba ang sinasabi niya? Kapag tayo ay laging gumagamit ng panukat para sukatin ang pagkatao ng iba, maaring ito rin ang gagamitin ng Diyos na panukat para sukatin kung sino man at ano tayo sa Kanya. Sa halip, ang nais ng Panginoon, sa halip na panghusga, pangunawa ang dapat natin ipakita at ipadama. Sa halip na paninira ay pagkilala at pagtanggap sa kahinaan ng iba ang dapat nating ipadama sa ating kapwa. Sapagkat ang taong naghuhusga kailanman ay hindi magiging kaaya-ayas sa paningin ng Diyos. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi nung ang mga tao ay nais batuhin yung babae sa kanyang harapan dahil nahuli, nagkasala ng pangangalo niya. Ano ang sabi ni Jesus? Ang sino mang hindi nagkasala ang siyang unang pumukol ng bato. Subalit, nanahimik ang sambayanan, nanahimik ang mga taong naroroon at isa-isa silang lumisan. Hindi nila nagawa ang gusto nilang gawin sapagkat walang sino man sa harap ng Diyos at sa paningin ng ating Panginoon na walang pagkakasala na katulad na maaaring nagawa nitong babae na inaakusahan ng adultery o pangangalunya. Ito rin po ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Bakit napakabilis at napakalakas at napakabigat natin magbitaw ng masasalita na hindi maganda sa iba? Na kung saan tayo rin mismo ay may sarili-sariling dumi na ating daladala. Bakit hindi natin hayaan munang linisin ang sarili nating dumi bago natin tignan ang iba? Sapagkat doon tayo magkakaroon ng tinatawag na pagsisimula na pagsasabuhay ng nais ng Diyos sa atin. Ang hugasan, linisin ng ating sarili sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, ng pagtugon sa kanyang mga wika, at sa pagtugon sa mga banal na sakramento na ipinagkaloob sa atin, na siyang nagiging biyaya na nagpapabanal sa atin
upang mapalapit sa Panginoon. Sapagkat pag ikaw ay nakikita mo ang kabutihan ng Diyos, pag ikaw ay nararamdaman mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo, ito ay magiging pintuan upang mas makita mo ang pwede mong gawing kabutihan sa iba dahil ang Diyos ay mabuti sa iyo. Kung ikaw ay malayo sa Panginoon, kung ikaw ay talaga namang hindi ganap na nakikiisa at nakikugnay sa Panginoon, sa gitna ng iyong pagiging lingkod, sa gitna ng iyong pagiging mapagsimba o mapanalangin, sa gitna ng pagiging iyong sinasabi natin na tumutupad sa kagustuhan ng Diyos sa mga sakramento, pero kung wala naman talaga sa kalooban mo ang lahat ng iyong ginagawa, hindi mo mapapansin, hindi mo marirealize, humihiwalay ang lahat ng ito dahil ikaw mismo ay hindi mo na isa sa katuparan ang ninanais ng Diyos sa iyo. At sa atin din, minsan kasi madali tayong makinig sa mga sinasabi ng iba na hindi man lang natin iniimbestigahan eh. Pagka minarinig tayo hindi maganda sa isang tao, lalayuan na natin. Minsan hindi lang tayo lalayo, may dagdag pa. Ano yung dagdag? Ikukwento ipa natin sa iba kung ano yung nalaman natin sa isang tao tungkol doon sa kanyang mga mali na nagagawa. Hindi pa natin yun nararanasan ng personal. Ganoon na tayo maghusga sa iba. E di lalo pa yung mga taong nagawa ng pagkakamali. Para bang wala ng pag-asa at wala ng panahon para magbago ang isang tao. So, balit ang Diyos sa kanyang mga turo at aral, kailanman ay hindi niya pinuputol. Kailanman ay hindi niya inaalis, yung paniniwala at pag-asa na ang tao ay may kakayahang magbago kung tututukan lamang ang kanyang mga wika, ang kanyang salita, ang kanyang turo at aral, maaaring magbago ang isang tao. Kung kaya, mga minamahal kong mga kapatid, sana ito po yung tignan natin sa pang-araw-araw na buhay. Mas tignan natin, mas bigyan natin ng tinatawag na punto yung mga nagagawang kabutihan ng iba o ng tao sa atin. Maaaring meron silang mga pagkakamali, pero huwag tayong tumutok doon. Huwag natin tutukan yung pagkakamali ng iba at ito na lamang nagiging bahagdan o sukatan ng ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Sa halip, lagi natin ibilang ang ating sarili na katulad ko, sila rin ay nagkakasala, katulad nila, ako rin ay nagkakamali. Sa halip, kung ayaw kung ako ay tignan sa gawi ng mga pagkakamali na aking nagawa, ay hindi ko rin dapat ito gawin sa iba upang sila ay mas makilala ako na meron din akong kabutihang nagagawa sa gitna ng aking mga pagkakamali. Ito rin dapat ang aking ipahayag. Ito rin ang dapat natin ipakita sa lahat na sa gitna ng kanilang mga pagkakamali ay hindi ito ang kabuuan ng kanilang pagkatao sapagkat mayroon din silang kabutihan na naroon sa loob ng kanilang puso. At ito ang dapat natin palawakin. Ito ang dapat natin paunlarin. At ito ang dapat natin tignan sa bawat isa. Sapagkat tayong lahat ay nagkakamali, tayong lahat ay nagkakasala, pero hindi kailanman naging makatarungan ang manghusga ng kapwa. So yan po sana ang tignan natin. Wag natin ugaliin ang husgahan o ichismis o kung sino man na nagkamali sa atin sa iba. Sa halip, balikan natin ang kanyang sarili. Unawain natin. Ano kaya ang dahilan kung bakit gano'n ang kanyang pag-uugali? Ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang pinagmulan? Ano kaya ang background ng taong ito? Bakit gano'n ang kanyang pananaw sa buhay? Siguro sa pagkakataong ngayon, maaari pang tayo ay gawing instrumento ng Diyos para makatulong. Maging instrumento ng Diyos upang maiahon ang taong ito sa pagkakasalang kanyang kinasasadlakan. At ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng halimbawa, sa pamamagitan ng pagbabahagi,
sa pamamagitan ng pagpapatawad at sa pamamagitan ng pagtanggap kung sino at ano siya sa harap ko dahil siya ay tinatanggap ni Jesus bilang tao, bilang anak ng Diyos at bilang kanyang kapatid. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa biyaya na ibinigay mo sa amin. Nawa, Panginoon, ito ay maging bahagdan sa aming lahat na matuto po kaming umunawa at matuto kaming magbigay at matuto kaming magpadama ng pagmamahal at pagpapatawad sa kabila ng aming mga nararanasan. Alisin mo po sa amin, Panginoon, ang poot. Alisin mo po sa amin, Panginoon, ang pagkukunwari. Alisin mo po sa amin, Panginoon, ang mapanghusgang isipan. Alisin mo po sa amin, Panginoon, ang galit na aming itinanim sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga panahon ng pagkakataon na sila ay nagkaroon ng pagkukulang sa amin. Sa halip, Panginoon, ay mamuno at mamutawi sa amin ang pag-uugali ng pagpapatawad, pag-uugali ng pagmamahal, at pag-uugali ng taong mapangunawa, marunong umunawa, at marunong kilalanin ang presensya ng Diyos sa bawat isa na aming nakakasalamuha sa mundo. Sapagkat may dahilan, Panginoon, at kami naniniwala, ito ay binibigyan mo ng pagkakataon na aming maranasan. Hindi lamang upang makita ang pagkakamali, sa halip ay maintindihan kung ano ang mensahe sa gitna at sa likod ng mga ganitong sitwasyon na aming nararanasan. Manahan ka, Panginoon, at lagi mo kaming basbasan at gabayan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan mo sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan sa nawa. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, ako ay nag-aanyaya sa inyo kung meron kayong free time. Ako po ay kabilang sa isang grupo na ang pangalan ay Unified Cruceristas. At ang sino man po na nais sumali at gusto niyo pong makapakinig ng salita ng Diyos, makapakinig ng mga pagbabahabahagi at sama-samang pananalangin ng Santo Rosario at ng novena ng Divine Mercy, maaari po kayong sumali. Welcome po kayo, lalo na po kung kayo ay mga Crucerista, sapagkat ito, ang pangalan ng aming grupo ay Unified Crucerista. Cruceristas, ang aming Zoom ID 9808977702 at ang Facebook account po ay pangalan ni Rosalina Angulo. Ulit muli po, ang pangalan ay Unified Crucerista. Ako po, si Larry Tolentino, nag-iiwan sa inyo ng magandang umaga at de Dolores po. Ang madamangin ang iyong pagsikat, wagas mong pag-ibig, hindi nag-iiba. Pagsuri mo sana ay madama ko na. Jesus, manahan ka ng lubusan. Manguyot din sa isip ko ang siyang